Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy, mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre binabati din po natin ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasabay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bago mga subscribers na lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroon tinatalakay dito sa ating programa. Maraming salamat po at maging sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong sinabi ni Sara Duterte na ayon pa nga sa kanya, ang pagpayag sa pagsisiyasat ng ICC ay nagpapababa daw di umano sa mga legal na institusyon ng Pilipinas. Di nga. Kung maalala ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan, itong nakalipas lamang ho na November 23 sa taon din hong ito, sinabi ni Sara Duterte na ang pagpapapayag daw di umano sa International Criminal Court o ICC na imbestigahan ang madugong drug war ng kanyang ama na si Duterte ay isang insulto daw. Isang insulto daw sa mga korte ng ating bansa. Matindi magsalita to si Sara Duterte. Dagdag pa ho ni Sara Duterte mga minamahal ko mga kababayan, na ang pagpayag daw di umano sa mga taga-usig ng ICC na imbestigahan ang di umano'y krimen na nasa ilalim na ngayon ng eksklusibong jurisdiction ng ating mga taga-usig at ng ating mga korte ay hindi lamang ganap na labag sa konstitusyon. Tulad nga ho ng sinabi ko mga minamahal ko mga kababayan, kapag binigay daw ng ating gobyerno ang pamamahala para sa pag-iimbestiga sa kahayupang ginawa ng kanyang ama sa ating mga kababayan, lalabas daw na inutil ang batas sa ating sariling bansa at lalabas daw na hindi kayang papanagutin ng ating sariling hukuman ang mga taong nagkakasala sa ating bansa, lalo na't kung ito ay mayaman o makapangyarihan. Siyempre tulad ng tatay niya, 'di ba? Makapangyarihan, mayaman, marami mga kaalyado, marami mga kilalang mga nasa posisyon na pwedeng manipulahin ang lahat ng mga bagay-bagay. Alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan, nung sinabi po ni Sara Duterte o sinabi niya na huwag nating insultuhin at bigyan ng kahihiyan ang ating mga hukuma sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na tanging mga dayuhan lamang ang tanging may kakayahan na magbigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bansa. Marami hong natawa at marami po agad na nakahalata. Kitang-kita mo naman, di ba? Tatay niya ho ang sangkot dito. Anak ho siya. At tiyak makakasama rin ho siya sa pag-iimbestiga. At marahil isa din po siya sa mahuhuli. Isa rin ho siya sa makukulong. Kaya bilang abogado, bilang pangalawang pangulo, gagamitin niya yung pagkakataon para po mauto na naman o malagay na naman sa bulsa ang mga Pilipino. Magaling ho, di ba? Ngayon mga kababayan, bobo na lang ho at tanga, siraulo, gago o demonyo na lang ho ang maniniwala dito kay Sara Duterte. Talaga naman itong magamang ito, dahil takot managot sa kanilang mga kasalanan, gumagawa na naman po ng paraan na may halong kadramahan.
Maliban po na may kadramahan, gumagamit na naman po sila ng mga pananalitang lalason sa kaisipan ng ating mga kababayan para nga naman makalusot sila sa tiyak nilang kaparusahan. Ito nga ho mga minamahal ko mga kababayan, kung maalala ho ninyo, sinabi ho ni Duterte na dapat igalang ng Kamara ang desisyon ni Marcos na isira ang mga pinto sa ICC matapos tanggihan ng tribunal ang apela ng gobyerno ng Pilipinas laban sa imbestigasyon. Pagkatapos ho ng panawagang ito o panawagang yun ni Duterte sa Kamara o sa ating mga mambabatas, pinagtibay din ho ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang opinyon batay sa katotohanan na ang ICC daw di umano'y tumigil na sa pagkakaroon ng jurisdiction sa Pilipinas sa bisa ng ating pag-alis sa Rome State noong Marso 17, 2019. Ayon ho yan kay PBBM. Ay nako, talaga naman. Nakakatawa ho talaga itong mag-amang ito. Puro mga tsulokoy talaga. Dati kung maalala ho ninyo, no comment lang ho ang sasabihin niya kapag tinatanong ho siya ng mga media tungkol sa kanyang reaksyon sa investigasyon ho ng ICC laban ho sa kanyang amang si Digongyo. Dahil akala niya, hindi sasang-ayon ang karamihan sa ating mga mambabatas na makapasok ho ang ICC dito sa ating bansa. Kaya relax lang siya, wala siyang basta no comment lang siya. Pero, nung nakikita niyang parang tagilid ho, o tagilid silang mag-ama at para bang seryoso ang karamihan sa ating mga mambabatas na mabigyan ng katarungan ng mga kababayan nating biktima ho nitong ni Digongyo, nagsalita na siya. Nagsalita na ho siya na animoy anghel sa kalangitan. Pag nagsalita ho siya, napakahinhin. Hindi makabasag pinggan. Pag tinignan mo siya, may may taimtim na pagpapakumbaba. Siya'y nagsasalitang parang malaki ang kanilang respeto sa batas ng ating bansa. Kapag tinignan mo siya, masasabi mo talagang sila'y may paggalang sa mga hukuman ng ating bansa. Hindi alam ho ng ating mga kababayan, ng iba pa nating mga, lalo na sa mga liblib na lugar, na itong si Sara Duterte at maging ang kanyang ama na si Digongyo, na higit pa sa demonyo, ang siyang tunay na yumurak, bumastos at bumaboy sa batas na pinatutupad sa bansang ito. Kung hindi ba naman mga gago tong, o hindi ba naman gago itong si Sara demonyo tong Vice President na ito. Tama na. Tama na. Booking na ang estilo ninyo. Booking na talaga. Kung sa pelikula pa, parang nakakasawa na. Sawa na kaming sawa na kaming makinig sa mga kasinungalingan ninyo. Wala na bang bago? Para naman paniwalaan kayo ng mga Pilipino? Ano na lang ba talaga ang tingin ninyo sa mga Pilipino? Mga bobong katulad nyo? Ay nako, huwag ako Sara Duterte dahil huli ko na ang modus nyo. Nakaramdam ho ng takot itong mag-ama. Nung nalaman nilang karamihan sa ating mga kababayan mga mambabatas ay sang-ayon na papanagutin si Digongyo sa kanyang kahayupan. Sino ba namang hindi matatakot? Kung isipin mo nga naman, hindi ho bababa sa 6.252 na individual ang napatay sa mga operasyon ng pulisya sa ilalim ho ng war on drugs ni Duterte. Ang pangunahing kumpanya ng kanyang administrasyon noong pong Mayo 31, 2022. Hindi kasama sa bilang na ito yung mga biktima ng violent style killings ng mga kapulisan na parang kung di ako nagkakamali, tinatansya ho ng ating mga kababayan o na ating mga kapatid na nandiyan ho sa human rights group na nasa pagitan ng
27,000 hanggang 30,000 ho na mga taong biktima ng extrajudicial killings. Kaya nga ho mga minamahal ko mga kababayan, talaga hong tutubuan ng takot sa katawan nitong mag-ama. Dahil alam ho nila na ang batas ho sa bansa natin at batas na pinatutupad ho ng International Criminal Court ay hindi po basta-basta. Kapag ang International Criminal Court po ang humatol sa kasalanan na ginawa ni Duterte o ng mag-amang ito at ng iba pa na mga kasama ni Duterte na umabuso sa kanilang mga kapangyarihan, sabay-sabay po itong pupugutan ng ulo kung baga sa Arabia pa, pero wala namang pugot ulo sa Amerika eh. Meron ho doon bitay. Kaya ho tinubuan ng takot si Sara Duterte. Dahil pag nangyari ho yun, sa kauna-unahang pagkakataon, makakakita ho tayo ng isang buong pamilya. Maliban lang ho doon sa bunsong anak at asawa ni Duterte. Sigurado ho, itong mga may hawak na mga kapangyarihan, lalong-lalo na itong si Pulong, na ayaw ipakita yung likod dahil sigurado naman tayo na talagang membro ito ng international na kasapi ho ito ng International Drug Syndicate. Tinubuan sila ng takot lahat. Dahil alam nila, susunod sila kay Saddam. Ha? Susunod do sila kay Bin Laden. Sa kahayupan nila. Pero ang nakakatawa lang ho dito mga minamahal ko mga kababayan, marunong din pala matakot tong mag-ama. Marunong din pala matakot tong si Digongyo. Nakala mo kung magpapatay ng tao, siya may-ari ng buhay ng mga taong pinapapatay niya. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, gumalang daw tayo sa batas o sa korte ng ating bansa. Sino ba ang sinasabihan nito? Tayo? Dapat ho na pagsabihan niya yan, sila mismong mag-ama. Kasi alam naman ho ng lahat, di ba? Sa Davao City pa lang kung mapapanood mo yung sheriff na inutusan ng korte, anong ginawa niya? Ginalang ba niya yung korte? Di ba binugbog pa nga niya yung representante ng korte? Kung di ka ba namang halimaw kang unano ka, ikaw anak ka ng demonyo, ha? Panoorin niyo yung video nito ni Sara. Nakakatawa. Kala mo inosente itong ano na to? Di ba? Anong ginawa mo dun sa taong inutusan ng korte? Sige nga. Kung talaga may paggalang ka sa korte, nagsasalita ka, Sara, hindi mo alam, bangag ka. Talo mo pa yung adik kung magsalita. Tinuturuan mo ang taong bayan, ang buong bansa na igalang ang konstitusyon, igalang ang korte. Sabihin mo yan sa tatay mo. Ha? Huwag sa mga Pilipino. Sabihin mo yan sa tatay mo lahat ng pinagsasabi mo. Humarap ka sa tatay mo. Humarap ka sa tatay mo, tapos sabihin mo, anong tawag mo sa tatay mo? Hindi ko alam kung anong tawag. Wala akong pakialam kung haring demonyo ba o ano ba ang tawag mo. Sabihin mo sa kanya, Papa, igalang mo ang konstitusyon ng bansang ito. Igalang mo ang batas. Malamang hindi sasabihin ni Sara yun, harap-harapan sa tatay niya. Baka sampalin siya. Diba? Kung talagang may paggalang kayo at ginagalang nyo ang konstitusyon, sino may sabi sa inyo na gawin ninyong opisyal ang mga Chino? Katulad ni Michael Yang. Sino may sabi sa inyo na makipag-transaksyon kayo sa mga Chino? Ha? Na magdala ng tulit-tulinadang mga droga sa bansang ito. Kung hindi ba naman kayo mga santambak na tanga? Tinuturuan nyo ang mga Pilipino igalang ang batas sa bansang ito, samantalang kayo naman ang bumaboy. Halatang halata. Gusto nilang turuan, kunyari, ang mga Pilipino na igalang ang batas sa bansang ito. Para nang sa ganon, maiwasan na makapasok ang ICC sa bansang ito.
Kung hindi ba naman mga loko-loko yung mag-amang ito? Akala nila madadala nila tayo sa kanilang mga estilo, sa kanilang pananalita. Duterte, Sara Duterte, makinig ka. Anak ka ng demonyong walang hiya. Bago ka magsalita, o yung mga sasabihin mo sa mga taong o sa mga Pilipino, unahin mo munang sabihin yan sa tatay mo. Sa tatay mo, nawi na lang niya ang mga Pilipino. Binastos ang hukuman. Tinanggalan ng karapatan ang mga departamento na mayroon ng bansang ito. Talo mo pa yung bangag. Kaya pag nagsalita ka, Duterte o Sara Duterte, sa susunod ayusin mo. Yung hindi ka magmumukhang payaso. Nagsasalita ka, tinuturuan mo taong bayan sa mga dapat nilang gawin. Samantalang yung tatay mo, ikaw, kayo mismo. Hindi nyo naturuan ng mga sarili nyo sa mga dapat nyong gawin. Binastos nyo, binaboy nyo. Imbis na batas ng gobyerno ang matupad o ipatupad ninyo sa bansang ito bilang mga public servants, anong pinatupad ninyo? Diba? Yung batas ninyo bilang mga komunista. Bilang kasapi ng New People's Army. Anong tinuro niyo sa mga kapulisan? Pumatay ng mga tao na wag idaan sa husgado. Anong ginawa ninyo? Pinigilan ninyo yung mga departamento na mayroong karapatan na humabol o musig sa mga taong umabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa mga taong mga magnanakaw sa kaban ng pera ng taong bayan. Kung may paggalang kayo sa hukuman, bakit nyo tinatakot yung human rights? Kung may paggalang kayo sa hukuman, sinong may sabi sa inyo na pwede kayong kumitil ng mahigit 30,000 o 30,000 katao gamit ang kapangyarihan nyo? Sige nga, kung may respeto kayo, pagsasampaling ko kayong mag-ama, makita ninyo. Hindi kayo matauhan. Mga loko-lokong to, nagsasalita, wala sa sarili. Alam mo, Sara, halata naman eh. Kaya mo sinasabi yun. Kasi takot ka na managot yung tatay mong demonyo katulad mo. Alam ko kaya mo sinasabi yan para malusutan. Kaya mo sinasabi yan para hindi makapasok yung ICC. Sino maniniwala sa inyo? Kaya nga lumapit yung mga tao, kaya nga lumapit sa ICC yung mga kababayan namin na Pilipino. Dahil alam nila na sa bansang ito, na kapag ang bansang ito, o ang korte ng bansang ito, o ang kaso ng tatay mo ay lilitisin sa bansang ito, o sa korte ng bansang ito, alam nila na walang kahantungan. Dahil sa bansang ito, alam ng lahat ng mga Pilipino na kapag ikaw'y ma-impluwensya, may mga kakilala kang matataas ang posisyon, mayaman ka, trilyonaryo ka, pwede mong bayaran ang lahat. Ang tuwid pwede niyong baluktutin. Ang baluktot pwede niyong tuwirin. Kaya nga ang tangi na lamang pag-asa ng mga Pilipino para mapapanagot kayo ay makapasok ang International Criminal Court sa bansang ito. Sapagkat alam ng lahat na isa man sa mga empleyado o isa man sa mga hukom, abogado ng International Criminal Court ay hindi nyo mababayaran. Dahil pag ginawa nyo yan, may kalalagyan kayo. Sinong hahatol sa inyo dito? Sinong huwis ang maglalakas ng loob para hatulan yung tatay mo? Gayong napakaraming ulupong ng tatay mo na nakakalat sa bansang ito na pwedeng pumatay sa kahit sino mang mga public official na mayroon sa bansang ito. Sige nga. Diba sanay na sanay nga kayo manakot? Wala kayong pinipili. Sanay na sanay kayo manakot. Wala kayong pinipili kahit anong posisyon. Kasi alam nyo na kayo ang batas sa bansang ito. Paano magkakaroon ng katarungan yung 30,000 na tao na to na humihingi ng saklulo sa ICC kung di sila papasok?
Paano magkakaroon ng katarungan yung 30,000 mga taong biniktima ninyo, winalangya ninyo, binaboy ninyo? Ha? Kung ang batas o hukuman ng bansang ito ang hahawak ng kaso ng tatay mo, na gayong alam ng lahat na sa pamamagitan ng trilyon-trilyong pera na ninakaw ninyo, pwedeng ipawalang bisa, pwedeng mawala o ma-thank you na lang ang inaasam-asam na katarungan ng mga taong pinapatay ng tatay mong demonyo. Katulad mo. Kaya mga kababayan, buksan na po natin ang ating mga kaisipan. Pilit hong lumulusot ang mag-amang ito. Kaya nga pong gustong-gusto ni Sara Duterte na maging Pangulo. At gustong-gusto pong bumalik ni Duterte bilang public official. Nang sa ganun, madepensahan ho nila yung kanilang mga sarili dahil takot silang mabitay. Takot ka palang mamatay, Duterte. Takot ka palang mamatay, Sara Duterte. Takot pala kayong makulong. Takot pala kayong masaktan. Takot kayong maramdaman kung paano patayin pero wala kayong awang pumatay. Wala kayong mga puso, wala kayong mga konsyensya. Para sa inyo lamok at mga hayop na lamang ang buhay ng mga taong pinapapatay ninyo sa mga pulis na ginawa ninyong mga kriminal. Masarap ba? Duterte ang magpapatay? Masarap ba na maging sikat ka na isang politiko na mamamatay tao? Tuwan-tuwa ka, di ba? Kasi gusto mo katakutan ka. Akala mo pag pumatay ka ng pumatay, hahangaan ka na. Okay lang sana kung na nagpapatay ka ng mga taong nananakop ng bansang ito. Nagawa mong patayin yung 30,000 mga Pilipino na may karapatang mabuhay sa mundong ito. Pero hindi mo nagawang patayin yung mga Tsino na nagdala ng mga droga o tulit-tulinadang droga sa bansang ito na bumiktima sa mga kapwa nyo Pilipino kung Pilipino talaga kayo. Lahat na nagdala ng droga dito, yung mga drug lords na Tsino, anong ginawa ninyo? Minahal ninyo, inaruga ninyo. Pag nahuhuli, pinapakawalan ninyo. Hindi nyo pinapatay sa mga lespo na ginawa ninyong mga kriminal. Pero yung mga kababayan ko na biktima ng mga Tsinong ito na nagdala ng tulit-tulinadang shabu sa bansang ito na pinahintulutan naman ninyo. Sila yung pinatay ninyo. Taas noo kayo na ipinakita sa mga kapwa Pilipino ninyo na kaya nyo magpapatay ng mga Pilipinong biktima ng mga Tsino. Ngayon, sabihin na natin nagkasala silang lahat. Anong karapatan ninyo na ipapatay sila sa mga lesbo? Kung talagang kayo may respeto at nagtuturo na dapat igalang ang batas sa bansang ito o igalang ang mga korte sa bansang ito. Walang kwenta yung sinasabi mo, Sara Duterte. Dahil kung sasabihin mo na respeto dapat ng mga Pilipino ang batas sa bansang ito, hindi ka panipaniwala. Dahil kayo mismo ang sumira, bumaboy, yumurak sa karapatan ng batas na nandito sa bansang ito. Dahil presidente kayo, presidente yung tatay mo, vice president ka, para sa inyo, ang batas sa bansang ito ay saklaw ninyo. Para sa inyo, ang batas sa bansang ito ay kayang turuan ng mga politikong gahaman sa kapangyarihan at pera na katulad ninyo. Kaya huwag nyo nang paniwalain pa ang mga Pilipino. Wala nang saysay ang mga salita ninyo. Dahil bukas na ang isipan ng mga Pilipino sa katotohanan at alam na ng mga Pilipino kung ano kayo. Kaya kung ako sa inyo, Sara Duterte, kung talagang kayo ay walang tinatago, tingnan nyo mga kababayan para humaintindihan ninyo. Nung pag-upo ni Duterte bilang Pangulo ng bansang ito, hindi mo na po niya inalis yung Pilipinas sa ICC dahil wala pa po siyang malaking krimen masyado na nagagawa.
Nung panahon ho na napakarami na hong napatay at alam niya po na marami nang nagsasabi na mali siya, umabuso siya, maging sa sarili niya alam niya na talagang umabuso siya. Dahil alam niya sa sarili niya na umabuso siya, alam niya na mananagot siya dahil wala na sa batas ang ginagawa niya, alam niya sa sarili niya na binastos niya, binaboy niya ang konstitusyon ng bansang ito, minadali nilang tanggalin ang Pilipinas sa ICC sa sarili nilang interes. Kung walang tinatago si Duterte at alam niya sa sarili niya na wala siyang dapat panagutan, kahit sino pa ang mag-imbestiga sa kanya, dapat binibigyan niya ng karapatan o pahintulot nang sa ganun masabi ng mga tao na wala siyang tinatago. Isang malaking hamon to sa inyo, Duterte o Sara Duterte, kung kayo talaga ay walang tinatago. Dati namang kasapi ang Pilipinas sa ICC noong panahon pa ng ibang mga pangulo. Kaya nila nilagay ang Pilipinas sa ICC dahil alam nila napakaraming mga politikong abusado na inaabuso ang kanilang kapangyarihan para magnakaw, pumatay katulad ng ginawa ninyo sa mga Pilipino na walang kalaban-laban. Kung walang tinatago si Digong nyo, kung wala kayong tinatago, Sara Duterte, kayo, tumulong kayo na makapasok agad ang ICC dito. Nang sa ganun, kung ang gusto ninyo patunayan sa sarili nyo na wala talaga kayong kasalanan, malinis kayo, tulungan ninyo. Bakit takot na takot kayo? Lumalabas lang na guilty kayo. Ang taong walang tinatago, open siya sa lahat. Wala siyang dapat pangamba o ipangamba. Diba? May kasabihan ho tayo. Ang taong walang tinatago sa kanyang sarili at alam niyang tama ang kanyang ginawa, handa siyang humarap kahit kanino. Pero dahil alam ninyo na talagang nagkasala kayo, gustong-gusto nyo na ang humawak sa kaso nyo, korte ng bansang ito, korte ng bansang ito na kaya nyong bayaran, korte ng bansang ito na kayang turuan ng mga politikong nasa mataas na posisyon, korte ng bansang ito na kayang-kaya nyong takutin ang sino mang hukom, na kung sakaling kayo hatulan ng kamatayan, pwede nyo ring ipapatay. Duterte, wag na tayo. Lalong-lalo ka na, Sara Duterte. Mataas ang ano mo ngayon, kumpiyansa mo na magiging presidente ka, pero isa lang sasabihin ko sa iyo. Isa si Kaper Silapid at iba pang mga biktima ang nananalangin ngayon sa Diyos na buhay, na bigyan sila ng katarungan. Kaya hindi porket mayaman kayo dahil trilyon-trilyon ang nanakaw ninyo, mananalo ka na bilang presidente ng bansang ito. At lalong-lalo ka na, Dutae. Ikong demonyo ka. Nakangiti ka dahil sumasandal ka sa dami ng perang ninakaw mo. Nakangiti lang kayo ngayon dahil alam ninyo na walang basta-bastang papatay sa inyo dahil sa dami ng mga bodyguard ninyo na nakakalat sa paligid ninyo, na nababayaran ninyo sa pera na mula naman sa ninakaw ninyo sa taong bayan. Tama na. Kaya mga kababayan, magsama-sama ho tayo para humabigyan ng katarungan yung mga kababayan ho natin na biktima ho ni Duterte. Biktima ng mga Chino na pinapasok ko ng mga Duterte sa bansang ito. Ginawa lang ho nilang laruan ang buhay ng ating mga kababayan. Kung hindi ho hinayaan ni Duterte na makapasok yung tuli-tulinadang mga shabu sa bansang ito sa pamamagitan ng mga Chinong ito, wala pong milyon-milyon o libu-libong mga Pilipinong biktima ng shabu. Tandaan ho ninyo. Dahil pinayagan ho ng mag-amang ito o ng mga Duterteng ito na makalusot ang tulit-tulinadang shabu sa bansang ito. Nagkaroon ho ng napakaraming Pilipinong biktima ng shabu. Napakahayo po. Dapat po ang tinumba at pinarusahan ay yung mga Chinong nagpapapasok, pero ang ginawa ho ni Duterte, inalagaan niya, minahal niya, inaruga niya na parang mga ginto.
Yung mga Chinong yan na nagbibigay sa kanya ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon. Grabe. Napakasakit na isang pangulo ng bansang ito ay nagpapatay ng ganong karami. Gusto niyang higitan si Hitler. Alam ko yun. Gusto niyang magkaroon ng pangalan. Gusto niyang higitan yung mga naging presidente sa ibang bansa na nagpapatay ng napakaraming tao. Pero ano naging ending? Sabi ko nga po mga minamahal kong mga kababayan, ang lahat ng kahayupan ay may katapusan. Lalong-lalo ka na. Itong spiritual advisor ni Digonyo na isang demonyo rin na si Kibuloy na manyakis. Nagpapanggap ka ng demonyo kang Kibuloy ka. Ngayon natutuklasan na yung mga kasamaan ninyo dyan sa SMNI. Sinungaling ka. Kaya mga kababayan, magkaisa ho tayo na makapasok ang ICC. Sa totoo lang ho, dapat to pagka-desisyon ng dapat to pagka ang usapin ho ay patungkol po sa Pilipinas, hindi po dapat ang isang dyan. Dapat pinag-uusapan ho yan ng buong Pilipinas. Hindi ho yung sila-sila lang. Hindi po pinaalam yun ng mahusay ni Dutay. Minadali ho nila. Dahil alam ni Dutay, kung wala pong tinatago to si Dutay, hindi nila mamadaliin yun na kumawala tayo. Dahil kung buhay lang yung mga presidente na nagpasali sa bansang ito sa ICC, diba? Sigurado malaking gulo. Hindi naman po pumasok yung ICC noon Dahil noon po, may hustisya po talaga. Yung mga nagkakas katulad ni Gloria Macapagal Arroyo, nabigyan po ng hustisya ng bansang ito o ng hukuman ng bansang ito yung kanyang kawalangian. Pati yung kay Erap, tingnan nyo. Nung panahon po na yun, may hustisya po talaga. Kasi nakukulong yung mga presidenteng hayop demonyo. Pero nung panahon ni Duterte, wala na ho. Bakit? Sinaklawan po niyan lahat. Kaya minadali nila dahil alam nila na kapag hindi kayang papanagutin ng bansang ito o ng hukuman ng bansang ito, ang mga katulad ni Duterte sa kanyang kahayupan, may ICC na hahabol sa kanya. Diba? Nakita niyo, matalino. Minadali ho nila. Dahil minadali nilang umaklas o humiwalay sa ICC, ibig sabihin may tinatago ho sila. At mayroon po sila talagang alam nila sa sarili nila na may pananagutan sila dahil umabuso sila sa kanilang kapangyarihan. Yan po ang katotohanan. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inambayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.